What's up guys? Ito, kakauwi lang from duty. Grabe, ang toxic ng duty ngayon. Kwento ko lang, meron akong trauma. Tsaka meron din akong isang parang lumbar tap. Tinatawag namin dito is blood patch. Nangyari sa kanya kasi parang sumakit yung ulo niya after ng vaginal delivery parang couple days ago. Ginawa ng anesthesiology sa ER, parang in spinal tap. Ang ginawa parang kumuha lang ng dugo sa IV niya. Tapos yun, may trauma. Toxic. Itong mga nakarang araw to, para sa mga naghahanap ng mga agency diyan at saka employer. Ito yung mga ilang mga tips ko lang para hindi kayo ma-scam. Ayun, happy birthday Cholo. Muli natin magkakasama na sa birthday ni Cholo dito. Happy birthday, Cholo! Happy birthday! How old are you now? How old are you? 4! Wow! Nice. Oh, si Shider. Cholo, mekus. Hello. Mekus. Favorite word niya eh. Happy birthday to you. Cholo, happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Cholo. You see your name. What wish first? Cholo, make a wish first. What is your wish? What's your wish? The cake. Okay. Bowling. Alright, first time namin dito sa Bolero. First time natin dito sa Bolero. Which is, ano siya? Sila Erica. Yeah. Bowling. Yeah, we got our shoes and ready to bowl. Hello. Hello. Say hi, Cholo. Hi. Guys, ready na kami. Oh, yan. Oh. Ikaw, ready na. Oh. Laging first honor. Chider. Galing. Go. Push. Go. No, push. Hard, push hard. Yay. Jerry, oh. Shider. Oh, professional si Shider. Yun na, si Drexel, oh. Professional. Wow! Yabang! Oh, Cherry, pressure to, ha. Game. Game.
Game. Oy! 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 May ganon. May ganon. Na, si Miss Erica. Ano nangyari? Okay. Hoy! Galing, na-strike ni Cholo. So magna 9 o'clock no, buti na lang yung ilaw nila dito no. Hanggang sa kapal ng mukha ng mga naglalaro. Hindi kasi may mga ano eh, minsan umaasa ako dito sa mga ano eh. May mga Koreano na naglalaro dito. Recreational lang naman sila. No? Pero pag naglaro sila parang lampas-lampas na dun sa ano eh. Yung ano eh, yung oras ng ano eh, ng ilaw eh. Sumaasa na lang ako sa kapal ng mukha nila. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ano guys, 1 month na lang matatapos tayo sa contract natin. Marami nagtatanong no. Siguro bago kayo sa channel, hindi niyo napanood yung paano kami nag-umpisa dito. And again, ako si Mogumar. Hindi ko rin alam paano ko naisip tong pangalan na to kasi ano ko yun dati sa games. Pa-vlog ako, nag-umpisa ako sa motovlogging and then ito, sa pagna-nursing. Nakarating kami dito sa US March ng 2021. Maigpit pa noon eh. Kasi sa COVID restriction. So yung agency staffing agency kami. Ang staffing agency kung nasaan ako ngayon, bagong pangalan nila is Epic International Staffing. Nakalimutan ko na. Sa Pilipinas ang recruiter nila noon sa Vintage Health Resources, bago naging Epic yung pangalan nila, is ABA. Guys, kung mapapansin nyo, hindi ko ina-advertise yung ano nila. Hindi ko sila ina-advertise, hindi ko rin sila may recommend sa inyo kasi dami ng choices kasi. Siguro kung konti lang naman din ng pagpipilian sa panahon na to, siguro pwede ko naman silang i-recommend sa inyo no, kasi wala kaming nilabas na pera maski magkano. Tapos full assistance pa sila dito. Dinala na lang namin yung sarili namin para magtrabaho dito, ganoon na lang eh. And kaya hindi ko sila mai-recommend sa inyo kasi dahil ang dami ng choices ngayon. Hindi naman din lahat ng state meron silang hospital na partner na pwede sila magpadala ng nurse doon. And para na lang walang sisihan no, kasi mamaya dito kayo, maganda dito, tapos pag nandito na kayo, under kayo sa agency na kung nasaan ako, baka kasi ayaw nyo, para naman walang sisihan. So ayun, discuss natin no, ano yung mga dapat na points na mag-iingat kayo pagpili na kung anong employer, anong titignan nyo sa isang kontrata, ano bang dapat mga aware kayo bago kayo pumili ng isang agency or employer. Yan. Para hindi kayo maloko.
So guys, yun nga no. Pag mamimili kayo ng employer at agency, tignan niyo muna yung background ng ng company nila, kung may napaalis na ba sila, gaano na ba sila katagal nag-ooperate. Yun, yung mga bagay na ganun, basic talaga yun na na kailangan natin malaman. If ever naman interested kayo sa mga employer or agency na medyo hindi pa sila ganun katagal nag-ooperate, advice ko lang dyan, i-check nyo kung may mga testimony na yung mga yung mga nurses na napaalis nila, kung okay ba ang kung okay ba ang trato sa kanila kung okay ba yung mga naka-include sa kontrata nila, or kung okay ba ang nila, wala bang mga negative reviews, o kung meron man, tingnan nyo kung minor lang ba yun sa inyo, para naman sa mga agencies or employers na matagal na silang nag-ooperate. Well, sure na kayo sa kanila, nagmamatter na lang dyan kung kung yung contract ba kaya nyo, kasi kailangan talagang basahin nyo yung contract, tapos tanungin nyo, ito yung mga mahalagang itanong: sa hospital ba sila nagpapadala ng mga nurses, or sa yung mga long term facilities, or yung mga rehab, mga SNF. If ever naman sa long term care kayo or mga SNF kayo papunta, ang tanong dyan is willing ba kayo, kaya nyo ba sa mga ganun lugar? Kasi hindi rin daw madali dun ang pagkakaalam ko lang, karamihan ng mga nurses na kulang sila sa bedside experience, dun sila pinapadala. Correct me if I'm wrong, or baka talaga yung employer is dun talaga sila nagpapadala ng mga nurses. So kailangan talaga alam nyo kung ano yung mga client na hawak ba nila, kung hospitals ba yung mga yon, or mga rehab center. Tapos ito para mabigyan lang ng awareness, hindi po talaga dapat manghihingi yung agency or your employer ng placement fee. Dapat po walang ganun. Mas maigi na lang kung talagang ayaw nyo maloko kayo, talagang tignan nyo kung may POEA sila. Yan, para on the safe side naman. Yan. Meron kasi sa Lifora, parang may napanood ako dun na video na parang sabi daw scam yung, nung nakita ko nga yung video na yun, parang sabi ko, parang parang nangihingi ng $5,000 to $10,000. Ewan ko ba, tas parang hindi naman niya ma-explain kung para sa yung $10,000 na yun. Parang sabi na lahat na daw yun, or parang initial pa lang daw. Hindi ko maintindihan, hindi ko na maano. Pero dapat walang placement fee. Dapat hindi rin kayo kinakantahan, alam niyo na ibig sabihin doon, hindi kayo kinakantahan ng mga mabubulaklak na yung sahod, baka sabihin sa inyo, sa sahod ka, magiging travel nurse ka, magiging $100 per hour ka, o magiging $60 per hour ka. Parang binibida na sa inyo yung sahod, pero hindi pa alam kung saan state kayo pupunta, anong hospital ba kayo pupunta, ano bang facility kayo ilalagay. Huwag kayo mahulog sa ganun, ang transparent na agency or employer, ipapakita sa inyo kung anong step na sasabihin sa inyo, o papadala na kami ng contract, please read carefully. Kung meron kang di maintindihan dyan, please ask questions. Ayan yung moment na magde-decide kayo kung na i-commit nyo yung sarili nyo dun sa agency na yan. Kaya basahin nyo mabuti. Tapos yung employer or agency, susunod dyan, after ng pirmahan ng contract, lahat talaga i-explain sa inyo per step. Hindi talaga ang mga employer, hindi talaga sa inyo dapat minamask. Hindi sa inyo tinatago kung anong step na or anong babayaran. Kailangan transparent talaga sa inyo kung magkano yung mga fees. Yan. Alam ko yung mga direct employer,
ipapakita sa inyo yung mga fees na kailangan bayaran at saan i-mail. Yan, mas maganda nga yung ganun kasi kunyari sa ano na, sa yung yung filing na ng petition, andun yung fee, andun kung saan ka magbabayad. Alam ko sa website, mga ganyan, safe talaga. O kung sa mga employer naman, sa mga agency naman katulad sa amin, ay papakita sa amin kung ano na yung mga binayaran nila. So huwag kayong mahuhulog sa ganun, yung kailangan ng placement fee, aalis ka agad. Wala pong umaalis agad, no. Swertehan po yung mga nurses na less than a year nakakaalis. Mabilis na nga yung 1 taon pa lang nakakaalis na Pero yung time ko parang talagang 2 to 3 years yun yung yun yung parang predictable talaga na na time frame from i-file ka ng petition hanggang sa magkaroon ka ng interview. Sa inyo guys, comment kayo dito, no, kung sino yung mga nasa agency diyan or may mga employer kayo. Share kayo dito sa comment section mga tips nyo para iwas maloko yung mga kababayan natin, mga nurses na gustong pumunta din sa US na maghahanap pa lang ng mga employer or agencies. 5 days off ulit tayo, no? Saglit na lang guys, matatapos na tayo, 1 buwan na lang. Tapos sa June dadating yung parents ko dito ulit, spend ng time si mama. First time yung makikita to Alabama. So ayun guys, thank you so much, and sa susunod na video mention tayo ng mga ng mga nagtatanong dito sa comment section. Alright guys, see you again.